Dahilan nga po sa hindi na matiis ni Doc RJ Tanyag ang ugali ni Moira na napakasama, kung kaya't naisipan na nga po niyang bawiin ang Apex dito sa kanya, lalo pat napapabayaan na nga niya ito dahil ang inaatupag lamang niya ay kung paano guluhin ang buhay ni Lynette, lalo pa nang makapag-usap si Giselle at Doc RJ. Sinabi ni Giselle dito na dapat ay bawiin na nila ang Apex habang maaga pa, dahil habang tumatagal na si Moira ang may hawak dito ay baka malulugi pa at babagsak ang Apex. Ngunit hindi naman makakapayag si Moira dito sa maging desisyon ni Doc RJ, kung kaya't sinabi niya na kung pilitin nilang agawin o bawiin ang Apex ay pababagsakin daw niya ito. Ngunit hindi naman natatakot sina Doc RJ at Giselle dito sa sinabi nga ni Bruhildang Moira. Umiiyak naman si Zoe dahil nga hindi na talaga magkaayos ang kanyang mga magulang. Pero dapat lang na mangyari sa yan, Zoe, dahil hindi mo naman talaga totoong ama si Doc RJ Tanyag. At si Annalyn lang naman ang tagapagmana ng Apex Medical Hospital, lalo pa kapag makausap na ni Doc RJ si Don Pepe at malaman nga niya ang lahat ng mga kasamaan na ginawa ni Moira dito noon dito sa kanyang ama. At talagang lalong manggagalaiti sa galit si Doc RJ kapag malaman niya ang lahat ng iyon, lalo pa na pag malaman niya na sinaktan din ni Moira si Don Pepe noon. At sa kabilang panig naman, talagang napakakitid ang utak ni Doc Carlos dahil nga sinabihan pa niya si Lynette na binibaby niya itong si Annalyn at sinusunod niya lahat ang gusto nito na hindi niya alam na meron na siyang taong nasasagasahan. Kung kaya talagang napakalaki ang selos ni Doc Carlos dito kay Doc RJ. Pero dapat lang na hindi matuloy ang inyong kasal dahil hindi ka nababagay kay Lynette. Makasarili talaga itong si Doc Carlos, mga kapuso. At siya na naman yata ang bagong mang-aapi dito kay Annalyn. At ngayon, alam na ni Lynette at Annalyn kung ano talaga ang totoong pag-uugali ni Doc Carlos. Mistiso nga at maitim din ang pag-uugali. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching again and again. Bye-bye.